po si Annalisa Hubilia, taga Santa Clara. Nagsimula po ako sa 4Ps noong 2012. In-interview po yung mister ko ng mga 28 po yun. Nagkukumpuni po siya noon ng tricycle. Meron pong lumapit sa kanya. Kala niya po kung sino lang po yun. Tapos in-interview po siya. Tinanong po yung kabuhayan namin. Una po, meron po kaming tricycle. Nagta-tricycle lang po siya. At meron po kaming 3 anak. Ako naman po ay nasa bahay lang at wala po akong trabaho. Nung pong 2012, nagtaka po kami kasi bigla po kaming pinatawag sa barangay. Sabi po ng mister ko, pinapatawag ako ni Kapitan, bakit kaya? Nung pumunta po siya doon, sabi po, isa po kami sa napili na benepisyo ng 4Ps. Hindi po kami una naniwala kasi nga po, baka mamaya po niloloko lang kami dahil po marami pong nanloloko ngayon. Kaya po nung in-interview po siya, sinabi po na kami po ay isa sa napili ng 4Ps. Hanggang sa kami po, ako po nung una ay isang parent leader kasi po wala pa po akong trabaho noon, noong 2012 po. Noong 2013 po, ako po ay napasok bilang isang empleyado sa isang pribadong kumpanya. Sa dressing plant po, ako po isang supervisor. Habang ako po ay nagtatrabaho at tumatanggap po ng benepisyo ng 4Ps, ang aking pong mga anak ay nag-aaral. Ang una po noon ay sila ay nasa JIL po, yung isa po ay nasa Sacred at nasa Central naman po. Patuloy po nag-aaral yung aking mga anak sa tulong po ng 4Ps, natutulungan po kami para maitaguyod namin yung pag-aaral ng 3 ko pong anak. Hanggang sa nagsikap po kami mag-asawa, nakapagpundar po kami ng 2 sasakyan. Yung una po, isang van namin na GL po, nahulugan na po namin yon. Sa tulong po ng Lord, nabayaran na po namin. Ngayon po, meron na po kaming 2 sasakyan na binabiyahe po na private sa travel and tours. Ang anak ko po ngayon ay nakagraduate na bilang isang seaman na nagtatrabaho na po ngayon na nasa barko na. At yung pangalawa ko pong anak ay nasa Mapua, first year college po, taking up po digital film. At yung pangatlo ko pong anak ay nasisikay na grade 12 na po ngayon. Bali, ako po ngayon ay isang supervisor at hindi po ako malungkot dahil ako ay nakagraduate. Masaya po ako kasi ang sinasabi nila pag 4Ps po ay yun po yung pinakamahirap sa mahirap. Hindi naman po kami papayag na yung anak namin ay mapamanan pa namin yun sa kanila. Bagkus kami po ay nagsikap sa tulong po ng proyekto at pagtulong din po sa amin sa aming pag-FDS po. Marami din naman po kaming natutunan doon kung paano namin iaangat ang antas ng pamumuhay. Kaya po ngayon kami ay nagsikap at natutuwa din po ako dahil isa po ako sa gagraduate at mapagmamalaki ko po na ang 4Ps po ay malaki po ang naitulong sa aming buhay. Maraming salamat po. Ako po si Hazel Aris Diaz de la Cruz, 23 years old, nakapagtapos ng BSE Ed Major in Mathematics, taong 2022. At sa kasunod na taon naman po, taong 2023, ay nakapasa naman po ako sa isang profesional na pagsusulit para sa mga guro. At sa kasalukuyan po, ako po ay nagtatrabaho sa isang private school sa Buena Shore Learning Academy Incorporation. Bilang isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, isa po ako at ang aking pamilya sa napili at nabigyan ng tulong nito. Mula po na ako ay junior high school at senior high school, nabigyan po ako ng educational grants na kung saan nakatulong po ito sa aking pagtatapos. At sa ibang ahensya naman po, nakatanggap din po ako ng educational assistance na kung saan nakatulong po ito sa paghahanda ko para po sa aking board exam at nagresulta naman po ito sa aking pagkamit ng aking minimithing lisensya para po sa aking pagiging guro. Malugod po ako nagpapasalamat sa programang 4Ps dahil po napakalaki po ng tulong nito sa akin at sa aking pamilya. Hindi lamang po sa aking edukasyon, gayon din po sa aming pinansyal na pangangailangan ng aking pamilya. Sana po ay marami pang katulad ko na inyong matulungan at sa kapwa ko, mga anak ng 4Ps, prove yourself and be proud and
make your parents proud and prove everyone that DSWD has selected the deserving and worthy beneficiary. Ako po si Aloha D.S. de la Cruz. Mapalad po ako at ako po ay naging benepisyaryo ng Pantawid taong 2012. Ako po ay may 3 anak. Ang aking asawa po ay nagtatrabaho bilang isang factory worker. At ako po ay isang volunteer sa barangay. Ang aking panganay po ay nakagraduate na ng teacher. At siya po ay nag-take ng board exam at mapalad po isa siya nakapasa. Sa ngayon po, siya po ay nagtuturo sa Buena Share Learning Academy Incorporation. At ako naman po ay sa kasalukuyan ay nagtatrabaho pa rin sa barangay bilang isang volunteer. Nakakapalad ko po at marami po akong natutunan sa Pantawid. Sa pamamagitan po ng FDS, natuto po akong makisalamuha sa mga tao. Kung paano po makisama. Sa ngayon po, nagpapasalamat ako ng marami sapagkat ako po ay natulungan ng Pantawid. Sana po may mga tao pa pong katulad ko na matulungan. Maraming salamat po. Dati po, yung aming buhay, yung hindi pa po ako kasama sa 4-piece, kami po ay nakatira lang sa isang kulungan ng baboy na inayos, pero maayos naman po. Ang aking asawa po ay siya lang nagtatrabaho sa pabrikang kanyang pinapasukan dahil ako naman po ay nag-aalaga ng aming mga anak na ang kanya po talagang kinikita ay hindi po sapat para sa amin. Kaya nung dumating po yung 4-piece, ay napakalaking tulong po para sa amin dahil may inaasahan na po kami na buwan ng makakatuwang namin sa pang-araw-araw naming mga gastusin. Hindi na po kami nahihirapan sa pagbili-bili ng mga ibang kailangan sa bahay, pangailangan ng anak, sa mga vitamins, sa mga ulam, sa mga bigas, dahil may nakakatuwang na po kami sa pamamagitan po ng 4-piece. Dahil nga po sa hirap ng buhay at ang Pantawid Pamilya ay bilang ano lang naman po siya, pang suporta, hindi naman po talaga yung main course ng pagkakakitaan. Ang aking pong asawa ay nagdesisyon na mag-abroad noong 2015. At doon po medyo lumuwag-luwag ang aming pamumuhay, nakapagpatayo po kami ng aming bahay na paunti-unti. At nakatulong na rin po ako sa kanya sa pamamagitan po ng aking personal collection, pag-iibon, sa paglo-load po. Yung pong payout ko po sa 4-piece ay nakakatulong po sa amin para po sa dagdag puhunan po, para po dun sa hanap buhay ko po na yun. At ngayon po, bilang ako po ay magtatapos na sa programang ito, ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa ating gobyerno sa kanilang programa na 4-piece dahil sa paggabay niya po sa amin na mga mahihirap upang makasurvive po sa buhay. Maraming salamat po at sa ganitong klaseng programa. Masasabi ko rin po na hindi na sayang ang pagsuporta sa akin ng gobyerno dahil po sa pagtulong po nila sa amin na itawid po namin ang aming buhay ng maayos at nakasurvive po kami. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Rita Tinampay ng Lunggaan, Sitio Putol, Bulak, Santa Maria, Bulacan. Ako po ay naging isang miyembro ng 4-piece noong 2013. At sa ngayon po ay ako po ay graduate na. Napakalaking tulong po sa akin ng programang ito, yung Pamilyang Pantawid Pilipino program. Kasi nagiging emosyonal ako. Ito po kasi yung naging simula ng pagbangon ko sa buhay. Kasi po noon, nung ako po masama sa programang ito, talaga pong napakahirap po ng buhay namin na pinagdadaanan. Hindi ko nga po maisip kung papag-aaral ko man lang po ba ang mga anak ko o mapapakain ko man lang ba yung mga anak ko. Kami po ba yung makakaraos sa araw-araw o hanggang saan po kami makakarating dahil
talaga pong napakahirap mabuhay. May hanap buhay naman po kami, kaya lang po talagang kapos po mahina po yung kita namin. Kaya po minsan po talagang kinakapos kami ng pagkain. Minsan talagang tipid po talaga, sobrang tipid. Naisip ko po na tumulong at ako po talaga, naisipan ko pong magtinda sa bahay-bahay. Ako po ay nagsimula sa 600 na puhunan lang na yun po ay nanggaling po sa cash grant na akin pong nakuha sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At yung pong 600 na yon ay ibinili ko po ng mga gulay, pakbet, chapsuy, toge po na hiwa-hiwa sa palengke na siyang inilako ko po dito sa lugar namin. At nung mga sumunod na mga araw nga po ay sabi nga po ng mga customer o ng mga naging suki ko po, sabi po nila sa akin, ate, wala bang ibang gulay? Puro ganito lang ba yung ititinda mo? Dagdagan mo naman ng gulay, sabi niya. Dagdagan mo ng ibang gulay. Kaya sabi ko, sige, hayaan nyo at pag nagkaroon ako ng puhunan pa, dadagdagan ko ang paninda ko. Hanggang sa patuloy nga po kaming nagkaroon ng cash grant at tuwing magkakaroon po kami ng cash grant, dun ko po nilalagay sa aking hanap buhay na pagtitinda. Kaya po dumami po yung tinda ko, na dumami na po yung sunong-sunong ko araw-araw, halos hindi na po ako makadala. Sabi nga po ng mga nakakakita sa akin, "Oy Rita, para ka lang Christmas tree, ang dami nang nakasabit sa yung mga paninda." Sabi ko, oo nga po kasi po wala naman pa akong pang-service. Siguro po kung patuloy lang po yung blessing, magkakaroon po ng service naman sa bandang huli. Yun nga po, nang tuloy-tuloy nga po na nakapagpundar po ako ng bisikletang may sidecar. Yun po yung ginamit ko para medyo maginhawa pong magbitbit ng mga paninda. Hanggang sa nakaipon po ako ng nakaipon at saka po dadagdagan po ng pautang po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nagkaroon po kasi ng programa na magpapahiram po sa mga 4Ps na gustong magkaroon ng negosyo, at isa po ako dun sa napahiram po ng puhunan, at masasabi ko po na talagang lumago po yon dahil hanggang ngayon po maayos pa naman po. Marami pa rin po akong paninda hanggang sa ngayon. At saka po nung ginawa pong ATM yung pong aming cash grant, medyo matagal po, kaya nung kami nagkaroon na po ng cash grant, medyo malaki po yung aming nakuha, na naging simula pong pan-down para po sa isang tricycle at saka po isang sidecar na pang-service po para po sa aming pagtitinda. At magbuhat po noon, dumami na po yung paninda ko, nagkaroon na po ng gulay, isda, karne, at halos lahat po dala-dala ko na dahil nga po sa meron na po kaming service. At saka po talagang ako'y lubos-lubos na natulungan ng programang ito, at lubos-lubos din po ako nagpapasalamat dahil siguro po kung hindi ako nasali sa programang ito, hanggang ngayon nangangamuhan pa rin ako, wala pa rin po akong sariling negosyo. At siguro yung mga pangarap ko para sa mga anak ko, hindi ko maibibigay yung mga simpleng mga pagkain lang na medyo hindi po kayang bilhin ng walang perang tao. Baka hindi ko kayang ibigay sa mga anak ko, at baka po talagang hindi ko rin po napag-aral yung mga anak ko dahil wala nga po akong alam kung saan po ako mag-uumpisa. Talaga pong naging umpisa po ang naging umpisa ng lahat po ng meron kami ngayon, yung pong pagbibigay ng puhunan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya po ako talaga yung lubos-lubos na nagpapasalamat, at talaga pong hindi ko po talaga makakalimutan, at
patuloy ko pong iingatan yung kung ano pa po yung meron na po ako ngayon. Maraming salamat po talaga. Kaya po, ang masasabi ko lang po sa kapwa ko isang mahirap na wala pong rason para po tayo po ay hindi bumangon. Patuloy lang po tayo sa paglaban, patuloy lang po tayong mangarap para sa pamilya natin, at patuloy po tayong humingi ng gabay sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you.